din po tayo sa Victoria Bay dito po sa Hong Kong. Live po tayo. Record utang ng Pilipinas na abot po, no, ni BBM, panay record breaking, panay mga lahat po na negative ang mga record breaking, no? Kung kailan po tayo nagbenta ng pinakamaraming ginto, kung kailan po napakalalaki po ng pre-privatize natin, no? Daan-daang bilyon po ang kinita natin sa privatization. Ayun, gaganda naman nila. Oh. Kaway-kaway naman. Yes. Where from you? Korean? Taiwan. Hello, Taiwan. Gaganda nila. Oh. Philippines. Hello, Philippines. Yeah, mga Taiwanese. F4 ng panahon na. Maganda. Guwapo. Maganda, guwapo. Ayan. Hello. Ayan. Bye-bye. Okay. Thank you. Kala nila artista din ako. Okay. Yun nga po. Hindi ako marunong mag-interact sa mga tao, no. Kung sana nga lumapit yung mga magagandang tao, hindi ko alam ang gagawin. Siguro kung iba yun, medyo may interview na. Ang gaganda, no? Taiwanese. Akalain mo nga naman. Okay. Kita ba ako? Kasi medyo madilim eh. Dito lang po sa parte na to may liwanag. Kasi yung effect niyan, kaya madilim para makita nyo yung ano, yung, pucha, biglang may mga bike na nagdaanan. May mga maiingay na nakabike. Okay. So breaking record po na pinakamataas na po tayo ngayon ng pagkakautang natin. Ang utang po natin ay 16.31 trillion na as of this January. Pag-uusapan din po natin, ito po, bukod po dyan sa record breaking na utang natin, ay pag-uusapan din po natin, ito pong pinagpipilitan, no, yung paliwanag po nitong ng mga badingdong na si Geraldine Roman tungkol po rito sa kung bakit kinakailangan na magkaroon po ng ng social media, yung paghigpit po sa social media. Ang paliwanag naman ni Geraldine, napakagulo naman, no. Yung TRICOM, sa paliwanag ni Geraldine, iba yung paliwanag niya sa ginagawa ng TRICOM, no. Parang hindi magkapareho. O pag-uusapan natin 'yan. Tapos ito pong mga ikinatatakot nila, no, natatakot sila dito po sa mga hakbang, no. Wala kayong magagawa, magagaling yung abogado nila BP Sara eh. Nagulantang na naman po sila ngayon na si POA, yung dati pong tauhan ni Vice President Sara Duterte na si POA ay kinuha po, abogado po kasi ito eh. Kinuha po ng team ni Sara Duterte para makasama po dito sa sa legal team ni BP Sara na magtatanggol sa kanya sa pagiging sa impeachment trial. So marami pong usapin tungkol diyan. Kasi parang feeling ng mga congressman, lalong-lalo na tong si Asidre, nawaisan yata sila ng kay POA, no? Hindi natin alam kung bakit feeling nila nawaisan sila ni POA. Samantalang abogado naman si POA at pwedeng-pwede naman talaga siyang maging miyembro ng legal team ni BP Sara. At syempre, iba pang usapin tungkol dyan sa pagde-delay, no? Ayun nga pala, yung AFP po natin ay nagtalaga na ng OIC. Nagtalaga po ng OIC sa PSG. No, ito malaking palaisipan po sa akin. Parang ngayon lang po nagkakaroon ng ganito, no? Ang daming hindi po tayo ng intriga, no? Kasi wala namang maliwanag na paliwanag kung bakit po yung PSG
Hindi naman po nagre-retire pa. Si Marbil nga alam ko retireable na dapat pero in-extend pa, no. Kasi yung PSG po ay nangangalaga po yan sa ano, no, yung buong pamilya po ng yung first family po pinangangalagaan ng PSG. Yung abruptly kaya po yung mga nasa PSG talagang yung buong tiwala ng ano ng presidente dapat nariyan eh. Pero kung bigla sa kalagitnaan ay magpapalit ka ng PSG head, marami pong question. Hindi po ako mismo yung nagko-question, no. Kino-question ko lang yung utak ko. Wala naman akong balak pasagutin tong mga to. Pero kahit kayo, 'di ba, pag matino kayo, ko-question niyo, bakit magpapalit ng PSG? Samantalang ang PSG po ang isa sa pinaka kumbaga bago ka mag-appoint diyan, talagang isa yan sa mga pinaka pinagtitiwalaan. Kung mapapansin po natin, napakarami ng supposedly mga pinagtitiwalaan ng Pangulo yung nawala. Una na dyan, yung kauna-unahan niyang ES, di ba? Executive Secretary, si Vic Rodriguez. Tapos, yung kanyang PCO, si Attorney Trixie. At karamihan po sa mga umaalis sa kanya, nagiging kalaban niya, no? So, meron tayong problema doon. Kay Pangulong Duterte naman, so far, bihira yung umaalis at kahit umalis, hindi niya naman nagiging kalaban, no? Hindi naman kumakalaban sa kanya. Kumbaga, kinakailangan umalis, siguro, iba na yung mga priority ni Pangulong Duterte, hindi na sila angkop, pero bihirang-bihira po yung umalis kahit nga to si Tol, di ba? Bumaliktad na pero hindi ganong bumibira. Iba kasi yung iba makisama kasi rin si Pangulong Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, at ngayon ay live na narito nag-uulat sa Hong Kong. Kita nyo naman live na live tayo. Ayan po yung Victoria Harbor na hanggang sa kasalukuyan alas 10:22 na ay marami pa rin pong tao. Ayan. Kaya po ito po talaga yung mga mga matatawag nating totoong tourist tourist destination. Na yung pag yung mga mag-alas 11 na, maghating gabi na, may mga tao pa rin, mga turista pa rin, yan talaga matatawag nating walang duda na tourist destination talaga tong Hong Kong. Okay, pag-usapan na po natin, no? Isa-isay na po natin. Unahin na po natin tong pagkakautang. Alam niyo po, ito pong pagkakautang natin, kakaiba po sa lahat, no? Naabot natin yung pinakamalaki nating utang. Tapos, siyempre, katulad ng ugali na, alam na natin yan, no? Pareho lang po. Ang oras po rito ay pareho lang po ng oras sa Pilipinas. So, kung ano pong oras sa Pilipinas, yun din po ang oras dito, kaya mag-alas 12 na. Baliktad eh. Okay. Una po, dito po sa pagkakautang natin na umabot na po ngayon, pinakamalaki na po to, no? Alam na naman natin 16.31 trillion. Ang problema po, hindi naman po yung problema yung utang eh. Ang problema, ngayon lang po natin to tinitignan. May eto lang po ang tanging gobyerno na binabantayan yung paglobo ng utang. Bakit po? Bakit po binabantayan natin? Bakit parang nangungutang naman tayo kay Tatay Digong? Di ba? Nangungutang naman tayo sa ibang sa ibang mga pangulo. Nangungutang naman yung ibang pangulo. Bakit katangi-tangi po na malaking balita pag si BBM yung sabihin naman nila, may mga utang din naman tayo sa iba. Actually, sabihin natin, sasabihin na naman ng mga yan, as expected, ang sasabihin po nila, dahil naman niya kay Tatay Digong as usual. Kaya wala tayong nalulutas na problema eh. Bakit? Kasi
yung administrasyon at saka yung mismong kanyang mga tauhan, lahat sisisi lang sa nagdaan eh. Pero ito po, nasa kalagitnaan kayo, 3 taon na. No? 3 taon na po, walang kalutasan ng lahat ng ating suliranin. Mataas pa rin ang presyo ng bigas, sasabihin na naman nila, mataas din naman, tumaas din naman ang panahon ni Duterte. May paliwanag na po dyan eh. Tama, tumaas nung panahon ni Duterte, pero ginawa niya ng paraan. At bumaba po yung presyo ng bigas. Hindi po kaya tama po yan yung pinalalabas nila, ganitong presyo ng bigas nung panahon ni Duterte. Pero saglit lang yun. Kasi yung presidente noon, mayroong problema, nilulutas. Hindi niya may problema, ibinibintang lang sa ibang presidente. Tandaan po ninyo, pag nagdahilan po, no, wala pong balak lutasin yan. Katulad po nito, tsak bukas. O kaya pag may pumasok lang ngayon ng mga troll, alam niyo na sasabihin niya, no? Kay Duterte namang utang yan, ano lang ni Marcos eh. Ang problema po, ang pagkakaiba po, bakit hindi po natin sinisita yung pangungutang ni Duterte? Kasi yung pangungutang ni Duterte, mayroon tayong nakikita. Di ba? Halimbawa, umutang ng malaki nung pandemya. Kinakailangan mo umutang eh. Hindi naman po hinihingi, hindi naman po nahihingi yung bakuna. Binibili po 'yan. Milyon-milyon po. Kumbaga, kung tayo po 100 milyon, 300 milyon po ang bibilin mong bakuna dahil 3 beses eh. O, 'di ba? Yung iba pa rin masasayang pa, kasama po 'yun. O, yan yung problema, tapos mamimigay ka ng ayuda dahil ni-lockdown mo eh. So kinakailangan mong mamigay ng ayuda, paano mabubuhay yung mga Pilipino. May pinaggamitan po, tapos nakikita niyo yung mga proyekto. Totoong may proyekto, nakikita, nararamdaman, naaamoy. Yan po yung mga totoong proyekto ni Tatay Digong, sangkatutak. Kaya nga nauso yung salitang build eh. Ngayon po panay drawing. Alam niyo po ba kung anong pinagmamalaki ng buong, alam niyo kung anong pinagmamalaki nila? Esplanade. Alam niyo po ba kung gaano lang kalaki esplanade? Napakaliit lang po ng esplanade. Pero kung ipagmalaki na, kala mo buong Pilipinas na nakasalalay sa esplanade. Kung esplanade lang po ang kaya nyo ipagmalaki, wala na po yun. Okay. Ano bang bigas? Utang ang pinag-uusapan natin eh. Nabanggit lang yung bigas eh. Lahat naman talaga problema nung amo mo eh. Ayan, may mga kumakaway sa atin. Utang. Utang ang pinoproblema natin, pinakamalaking utang. Pinakamalaking utang na wala tayong nakikita kung paano malulutas. Paano po ba malulutas yung mga utang dapat? Malulutas yan kung nagdadagdag ka ng pagkakakitaan. Panay palabas po eh. Di ba? Yung ayuda po, yan po ang pinaka-worst. Kung ang pangunahing proyekto, kung ang pangunahing pinagkakagastusan po, kung ang pangunahing pinagmamalaki ay ayuda, actually, wala pong maipagmamalaki. Kasi, yan pong ayuda na yan, hindi po yan nagkikreate ng panibagong yaman. Ang ayuda po, basic, lahat po, walang bansang mayaman na umasa sa ayuda. Di ba? Pero lahat ng bansang mayaman, pumunta po kayo sa lahat ng bansang mayaman, isama nyo na tong Hong Kong. Lahat yan, alam nyo kung saan sila nag-invest lahat? Infrastructure. Kaya tama po si Tatay Digong eh. Nag-invest sa infrastructure, build. Nag-invest sa criminality, no? Nag-invest sa anti-war on anti-drugs at anti-criminality. Nag-invest sa anti-corruption. Na ngayon binabaliktad na lahat. Lahat na nagaganap ngayon binabaliktad na ng kasalukuyang pamahalaan. Na parang ang panahon ni Tatay Digong
ay ang pinakamasamang panyanyari sa buhay ng mga Pilipino. Hindi po totoo yan. Okay. Wala po tayong nakikita, wala tayong kapag-asang makakaahon sa pagkakautang, sa taas ng presyo ng bilihin. Kasi wala naman, wala, ni salita nga wala eh. Napupunan nyo ba? Ang priority ng ating pamahalaan ay atakehin si Duterte. Uy, napakaganda naman yung mga natin. Hello, hello. Hello, Brasil. Hello, Brasil. 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 Yeah, hello, Brasil. Mga hindi ko alam kung taga saan sila. Hello, Brasil. Sa madaling salita, mga kapatid, sa immediate at sa hanggang matapos si BBM, wala tayong nakikita kasi panay atake lang. Mula sa presidente hanggang sa mga PCO, ang inaatupag lang po nila, masaya na sila na nakakaatake. Masaya na sila na ipapanalo nila yung kanilang mga tumatakbong kandidato. Yun ang purpose po eh. Parang ang lahat ng proyekto ni BBM ay kampanya lang. No? Mangangako, tapos wala na dahil pangarap lang naman daw 'yan. Tapos kukuha ng mga kandidato, maipapanalo, tapos wala lang din dahil mga dati na silang mga senador, no? So sisiraan yung dating pangulo para pogi points lang. Pero sila lang din naman na naniniwala. Meron siguro sila napapaniwala yung Dilawan na convert na naging BBM supporters na, yung mga kakamping naging BBM supporter na. Yung Makabayan Black, hindi po yan magiging BBM supporter kahit kailan. Nakikipag-utuan lang po. Actually, nakikipag-utuan lang yan sa tropa ni BBM, no? Yung mga Makabayan Black na yan. So, tama naman, may nauto sila. Yung mga Dilawan na nilibing na natin. Wala na naman silbi yung mga Dilawan eh. Tinapos na ni Pangulong Duterte yung kung ano mang mayroon, yung mga Dilawan na political power pa. Ibinaon na, inilibing na ni Tatay Digong. Yun yung magkakakampi. No? Dilawan, kakamping. Yan po yung mga na umanib kay BBM. Pero yung sana, yung kaalyado niya ng mga Duterte, yun yung una nilang sinaksak sa likod. Anyways, balik po tayo rito. Wala po eh. Ano ang solusyon? May naririnig po ba kayo? Para malutas natin yung pagkakautang natin? Wala po kayo naririnig na solusyon dyan sa pagkakautang natin. Panay ayuda, magpasalamat tayo, nabigyan kayo ng ayuda. Magpasalamat kayo, nagkakaroon kayo ng trabaho, pag umatin kayo ng rally, mayroong mga laging panandalian. Kaya napakahirap pong tapos atake, walang humpay na atake sa mga Duterte. Okay. Kaya hindi po mababago yan hanggat yung mga kandidato pa rin ni BBM yung iboboto natin. Baka gusto nyo namang, naranasan nyo na naman siguro yung pamumuno ng Duterte, nakumpara nyo yung pamumuno ng mga Marcos. Hindi pala itong Marcos. At yung susunod pa, mas malala kung Romualdez pa yung papalit. Kaya pag-isipan po natin yung buhay natin kasi para na tayong pinupukpok na natin yung sarili natin ng ulo eh, no? Okay. Katulad po na nasabi ko, may napupuna lang po ko na ang dami pong nawawala sa posisyon ni BBM at mga key person sa mga gabinete. Lalo na po to magpoprotekta sa first family. Siguro, kung lagi ka nagpapalit na nagpoprotekta sa'yo, alam mo yung mga taong ganyan, mga tamang
May mga tao kung kilalang ganyan, mga tamang hinala eh, di ba? Alam niyo na kung ano yung mga taong tamang hinala. Mayroon pong mga kakaiba yung mga yon, kakaibang uri ng pag-iisip dahil meron po silang kakaiba ring ginagawa sa kanilang mga buhay. Okay, punta na po tayo rito. Alam niyo gulong-gulo ko rito kala Geraldine, no? Sabi nila, eto po, pinagpipilitan nila na yung importante na ma-regulate, no? Importante na ma-regulate yung social media, no? Yung content creators. Kasi lagi nilang kinakabit eh, content creator, social media, fake news. No? Content creators equals fake news. Parang gano'n, no? Social media equals fake news. Okay. Pero pag nagpaliwanag naman sila, hindi mo naman makita yung ginagawa ng TRICOM, kakaiba naman. Tignan po ninyo, ano po ba tong sinasabi natin? For instance, ano po yung sinasabi nilang mga fake news? Bakit po nila sinasabi na fake news yung mga social media? No? Hello. Okay. Ito po mga paliwanag mula kay Geraldine. Yung kasarian mo nga hindi hindi mo maipirmi. Ito scenaries. Kaya nakakalungkot nga taong ito, employment din ang hinahabol nila, kailangan nila ng pera, kailangan nila ng trabaho, pero they're doing it in such a way na napaka-irresponsible na it's getting out of hand. So karamihan daw ng troll na sinasabi nila, ini-equate nila lahat eh. Troll, social media, mga fake news ay mga mercenaries daw. Ang ibig sabihin hired mercenaries, mga binabayaran. Alam niyo po, bintang kayo ng bintang na tungkol sa fake news yung mga social media. Content creators, mga fake news. Pero ang lalakas nyo naman pong kayo po yung nagpapakalat ng fake news. Sino po doon sa 37? 37 na lang kasi yung tatlo, hindi kasama doon sa yung mga nagpapakita, hindi na sila pinag-initan eh. Ilan po doon sa 37 yung napatunayan ninyo na bayaran? Si Attorney Trixie po ba bayaran? Si Joy? Bayaran ba si Joy? Sino pa ba yung mga lahat po ng tao ron? Sila Hugalbot? Yan po mga bayaran po ba sila? Kasi paulit-ulit kayo eh. Ngayon, galit na galit kayo sa fake news. Wala naman kayo napatunayan sa kanila na bayaran. Yung sinasabi nyo na binabayaran sila ng mga pogo, yung sinasabi nyo na binabayaran sila ng kung sino man na nagbabayad sa kanila, may patunay na ba kayo? Hindi po ba? Pag hindi nyo kayang patunayan, di ba? Ang bintang na hindi kayang patunayan, fake news. Kaya nga, hindi ko maintindihan kung ang lalakas nyong gumamit ng salitang fake news, wala naman kayo mapatunayan na binabayaran niya mga yan. Sige, basa pa tayo ng mga pinagsabi nyo ha. Eto pa sinabi, not only towards politicians, public servants, ginagamit din po ito halimbawa, may kaaway yung isang estudyante. Pati estudyante, ipe-fake news siya, ibubuli siya, cyberbullying, ito troll siya ng mga kaaway nito to the point na ayaw na pumasok ng bata. So talagang socio-cultural ang problema natin na ito, hindi lang sa politika. Okay, maganda po yung point niya, no? Ortega, sino sa TRICOM yung napatunayan ninyo? Teka lang, para mawalan ako ng isang kamay. Para magkaroon lang ako ng isang kamay. Dinig ba? Dinig. Dinig pa rin yung mic. Okay. So, sino sa mga TRICOM ang nakapagpatunay na bayaran sila yung 37? Isa man lang dun sa 37, no?
mapatunayan nyo na bayaran. Wala pa naman eh. Kaya iba po yung sinasabi ninyo, wala pa kayo napapatunayan kasi wala pa naman kayong testigo, wala pa rin naman kayong nagsasabi na na-interview kayo na kami po yung nagbayad, kami po yung, ako po yung nag-abot ng bayad. Alam nyo, yung pagkakaiba ng mga investigasyon, kahit po sa Congress noon, natatandaan ko, pag sinabing nagkabayaran noon, yung marami po sa inyo, ngayon lang po nakakarinig ng congressional hearing. Pero yung mga nasanay po kami, pag sinabi pong nagkabayaran, mayroon po nag-abot ng bayad, mayroon po tumanggap ng bayad. Pakiano nyo lang po kung mag-1 lang nga po kayo kung naririnig nyo pa ako. Naririnig nyo ba ako kahit hindi ko hawak yung mic? 1 lang po, 1. Para ituloy lang natin. Okay. Thank you very much po. Yung pagkakaiba po ng pinagbibintangan nyo, noong araw, matagal na ako nanonood ng mga congressional hearings. Pag sinabing nagkabayaran, mayroon nag-abot ng bayad, mayroong binayaran, at saan naganap yung bayaran. No? Tandang-tanda ko niyan si De Lima, di ba? Sa kotse, sa Baguio, inabot ni Kerwin Espinosa, nakaparada sila sa Burnham Park. Ganun po yung halimbawa niyan eh. Tapos pag may nagbintang naman, napapatunayan po saan, naririnig po namin naka-live. Kada po bintang, meron po nagpapatunay, no? Merong tinatawag tayong sila yung Kenapolis. May nagpatotoo na kami po kami yung gumagawa ng mga peking NGO, di ba? Sabi ni Luy na pamangkin mismo ni Napoles. Ngayon po, kaya ako walang kabilib-bilib ngayon sa mga congressman natin at mga senador. Panay bintang. Wala naman nagpapatotoo. Alam niyo yung diferensya noon at ngayon, yung mga investigasyon noon? Pag sinabing may krimen na naganap, merong tinatawag tayong mga whistleblower. Sila Lazada, sila Louie, ang dami, no? Ang dami natin, may isa-isa natin. Okay. So, punta tayo rito. Yan, wala po silang masasabing bayaran. Pero, meron po to, maganda to sinasabi nila eh, no? Yung pagpe-fake news daw, hindi lang para sa mga politiko. Yan nga yung binabanggit natin kanina, pati daw mga kaklase tayo sa may ilaw uli. Para tayong pulubi sa ilaw. Itinutuloy ko na lang kasi nanghihilaya ko eh. Okay. So maganda po to, cyberbullying, ito troll ka, sabi nila sa kaaway, sa mga kaklase, no? Tapos ayaw nang pumasok ng bata, so talagang socio-cultural ang problema natin ito. Okay. Okay ako ron, wala akong problema ron, cyberbullying, mga kaklase, ayaw nang pumasok. Yun dapat yung lutasin nyo, yun yung binibigay nyong problema eh. Ngayon, malulutas po ba yan? Malulutas po ba yung binibigay nyong problema sa mga estudyante sa panggigipit nyo sa 37 na vlogger ng Duterte? Ang layo po kasi. May binibigay kayong problema, pero iba po yung kalutasan ninyo, higpitan yung mga vlogger. Ang binibigay nyo cyberbullying, binubully yung mga kaklase, ayaw nang pumasok, no? Anong connection yan sa pangbubully naman ninyo sa mga vlogger? Di po ba? Ang layo. Ang layo ng binibigay nyong problema sa solusyon ninyo. Ang solusyon ninyo, higpitan yung mga political vlogger. Pag hinigpitan nyo ba yung political vlogger, halimbawa, wala nang kumukontra kay President Marcos.
Wala nang cyberbullying sa mga estudyante. Yun yung kinukot yung problema eh. Iba po yung solusyon nyo sa problema. Eto pa isa. Kaya sobrang nakakalungkot na it's not the real. Di yung totoong sarili nila yung pinapakita nila dito. Kumbaga, nakamaskara sila sa social media. Yan. So kayong mga trolls, yung mga masamang intensyon, mga fake news kayo, fake you, sabi ni Ortega. Fake you. Gustong-gusto niya magmurano, gustong-gusto niya magpauso. Okay. Tapos ito naman po ang sinabi ni Geraldine. It is precisely ang kakulangan ng mga patakaran na sinasamantala ng trolls. Sinasamantala nila yung anonymity. O yung hindi raw nakikilala yung mga vlogger. Okay. Fake you ka rin. Fake you din. Tignan nyo ha. Sinasamantala nila yung anonymity. Ang ibig sabihin po ng anonymity, yung hindi po sila nakikilala. No? Ayan. Mamaya sasagutin natin yan. Usually, binabayaran sila. They're paid to say things that are false and unfair. They target, di lang kami mga politiko, businessman. Okay. So, bigay natin yung sinasabi yung fake news. Yung 37 vloggers. Sino po doon ang hindi nyo kilala? Sino po yung nagtatago sa 37 na yun? Sa pagkakaalam ko, lantad po sa kanila. Kilala nyo pati pangalan nila. Attorney Trixie Angeles, Joy Cruz, si June Abines, si Ibi Hugalbot, at iba pa. Si Banat Bay, Cristobal, si Boss Dada. Hindi sila nagtatago sa anonymity. Lantad yung mukha nila, lantad yung mga pangalan nila sa inyo. Ano yung sinasabi nyo na kaya nila nasasabi yan dahil nagtatago lang sila? Yung 37 to 37 tong sinasabi nyo ha. Opo, nasa TST po ako. Okay. Eto pa. Di ba hindi natin nakikita minsan si Doc Willie Ong? Through AI, nagbebenta siya ng kung ano ng mga products. Si Doc Alvin, halatang-halata nagpapalo ko ng mga reels. Pati rin si Dr. Vicky Bello, kahit hindi niya produkto, binibenta. So there are economic repercussions. Okay, tignan po ninyo. Ngayon, binibintang nyo naman AI. Tama po yun. Meron pong mga AI, nagsasalita si Willie Ong, hindi naman si Willie Ong. Tapos nagbebenta ng produkto. Marami nalilin lang, tama po yun. Yung pala yung gusto nyong problemahin eh. Bakit nyo, yung 37, nakilala namin na hindi AI, ang tanong ko po sa inyo, sa'yo Geraldine Roman, AI ba si Attorney Trixie Cruz? AI ba si Celis? AI ba si Boss Dada? AI ba si Banat Bay? Nakikita nyo yung nagbibigay kayo ng problema, tapos ang pagtugon nyo, hihigpitan nyo si Attorney Trixie, hihigpitan nyo si Ibi Hugalbot, hihigpitan nyo si June Abines. Hindi naman sila AI. Kung meron po nagtitinda katulad ng mga produkto, bakit hindi nyo po imbitahin? Si Maravillas, nagtitinda ng pampapogi. Hindi ko po alam kung AI yan, o. Yun yung problema natin. May nakikita kayong problema. May AI na ginagaya yung muka, boses ni Willie Ong. May AI na ginagaya yung muka, boses ni Dr. Vicky Bello. Pero ang solusyon nyo, higpitan yung mga political vloggers. Napakalayo ng solusyon sa mga nakikita nyong problema. Kaya gumawa man kayo ng batas. Halimbawa, bawal ng kontrahin ng pamahalaan. Paano nyo po, anong koneksyon nun sa panggagaya kay Willie Ong, sa panggagaya kay Vicky Bello, na pinoproblema mo, Geraldine Roman? Actually, hindi nyo kasi masasabi na kaya nyo pinoproblema yung mga Duterte political vloggers dahil kinokontra yung mga patakaran ni BBM.
malaya po tayo. Tayo po ay nasa demokratikong bansa, no? Pinoproblema nyo yung mga kumukontra. Kung ayaw nyo palang may nakukontra, wag po kayo rito sa bansang Pilipinas dahil ang bansang Pilipinas ay demokratiko. Alam po ninyo, may warning po sa inyo. Nakita nyo po si Donald Trump tsaka yung Vice President niya, si J.D. Vance. Ibang uri po sila, no? Eto na lang po, panghuli na lang kasi giniginaw na ako. Naka-short po ako tsaka naka-t-shirt lang eh. Giniginaw na po ako sa lakas ng hangin. Eto na lang po panghuli. Akala nyo lang si Zelensky lang yung pinapalagan ni Donald Trump tsaka ni J.D. Vance. Nagsabi po yung Vice President na US na yung UK wala naman siyang pakialam kung yung kasi may problema yung UK ngayon sa yung mga yung may mga pumapalag sa yung nawawalan ng kalayaang pamamahayag yung mga taga-UK. Pero ito po sinabi ng Vice President ng US, no? Wala kaming pakialam kung anong gawin nyo sa mamamayan nyo. Kung higpitan nyo, may paghigpit kasi, no? Higpitan nyo yung mamamayan nyo. Pero yung aming mga kumpanya, yung mga US company, kung higpitan nyo yan dahil dyan sa mga hindi nyo igagalang yung mga democratic na yung pinangangalagaan na US, doon tayo magkakaroon ng problema. Kasi ang US demokrasya ang inaano niyan eh. Naisip ko po sa atin, nakita ko yung gusto nilang ipatawag yung Facebook, gusto nilang ipatawag yung X, gusto nilang ipatawag yung YouTube, at gusto nilang kontrolin. Sabi ko, dito na kayo masisimulang magalit yung US sa inyo. Tandaan po ninyo yung US, mas mahalaga po sa kanila yung kalayaan ng pamamahayag kaysa kung ano paman. Yan po. Kaya kung tayo mapapahamak dito sa mga ginagawa ng ating sa pagsikil sa democratic spaces, yan po mga kalayaan sa pamamahayag, matindi pong usapin yan pagdating po sa mga Amerikano. Kaya tayo dapat, ganun din, no? Pangalagaan natin, ganun naman ang Pilipinas. Ewan ko ba rito sa mga to, bakit biglang-bigla gustong-gustong manikil, no? Porket hindi nila kayang kontrolin. Last na lang po na topic, maikling-maikli na lang. Yung pong pinoproblema nitong mga to, si Asidre po nagsalita na naman na yun daw pong pagkaantala, kasi minamadali nila yung impeachment, di ba? Nagiging pabor daw po kay BP Sara pag naantala. Kasi hindi ko po maintindihan kung paano nagiging pabor eh. Magiging pabor lang po yan kung tinitignan nyo po yung tao. Kasi kung kayo naniniwala kayo na may matatag kayong ebidensya, ang pagkakaso po kasi, no? Asidre, ang pagkakaso ay depende sa sa ebidensya, di ba? Bakit kakakabahan kung tumatagal samantalang hawak nyo naman yung matatag na ebidensya sa palagay nyo? Kaya kayo nagdemanda. Hindi naman kayo mga pipitsugin ng mga tao, mga congressman naman kayo. Bakit kayo kinakabahan na tumagal yung usapan ng impeachment samantalang, di ba? Mga makapangyarihan tao naman kayo. Ang kinakabahan lang po na tumatagal yung mga kaso, yung mga mahirap po kasi kada tatagal, nahirapan po sila magbayad ng abogado. Pero kayo pong mga congressman, wala po kayong problema pagbabayad ng hindi naman kayo nagbabayad niyan dahil gobyerno po yung nagsasakdal. Kayo po, gobyerno kayo no? Okay, yung KEPO, pinoproblema nila si Po. Hindi ko alam kung bakit nyo po problemahin si Attorney Po. POA pala, POA. Si Attorney POA, bakit nyo pinoproblema si Attorney POA kung magiging abogado siya ni BP Sara? Masama po bang kuning abogado si POA? Ang sinasabi po kasi si Asidre yata, nakalimutan ko na, ayaw ko na magkalkal eh.
Pag nagkalkal ako, mahirapan na naman tayo sa mikropono. Ang sinasabi ni Asidre, kaya kinuha si Powa kasi para hindi na siya mag-reveal. Pagka pagka abogado na siya, hindi niya pwedeng maging testigo siya laban kay BP Sara. Si abogado siya ni BP Sara eh. Maganda yung punto ni Asidre, di ba? Pero ang tanong ko, si Powa po ba ay ang pangunahin yung si Powa ba ang pangunahin ninyong testigo laban kay BP Sara? Kasi kung ang pangunahin yung testigo laban kay BP Sara si Powa, talo na nga kayo. Talo na nga kayo. Kasi ba't ka pumapalag na sinasabi mo na hindi na magiging testigo si Powa? Siya ba yung pangunahin yung testigo? Di umaamin lang kayo na talo pala kayo talaga. Kasi nawaisan na naman kayo ng ating Vice President. Pagalingan po ngayon niligal po ninyo pagalingan po yan. Ngayon kung wala naman pong epekto si Powa, bakit nyo pinoproblema? Diba? Napakasimple. Ako sa totoo lang hindi ko problema.